Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Magbigay lang ho tayo ng reaction dito. Sumagot na ho si Sara Duterte tungkol ho doon sa 612.5 million pesos na nawawala ho, na hinahanap, na hinahabol sa kanya itong teroristang Quadcom, no? Tineterrorize niyo pa yan. Ito, pakinggan natin, ha? Fearless, here's everything you need to know as you jumpstart your day. I'm Pauline Berzosa. Vice President Sara Duterte expressed no worries in the two impeachment complaints filed against her. In an exclusive interview with News 5, the Vice President said the complaints are a good opportunity to answer various accusations against her. VP Sara added, Okay, tanyo? Okay pa sa... Wala impeachment complaint. Wala, bariya lang sa kanya. O, tuloy. that her staff should be spared from the attacks. Mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Kayong mga members of the House of the Representative, bakit siya lang hinahabol nyo? Huh? Eh, paano si La Chica? Paano si Paharda? Paano si Lopez? Paano si Acosta? Paano si Nolasco? Oh. Siya lang ba ang nahabol ng mga terorista sa Quadcom? Tineterrorize niyo sila, ha? Oh, tuloy. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Vice President. Narinig nyo? Terorista kayo. Only a terrorist can terrorize. Di ba? Oh, tineterrorize nyo yung mga kasama niya Pati siya, tineterrorize nyo. Ibig sabihin, di ba? Oh, terorista kayo dyan sa Quadcom. Wala. Sino ang pwedeng mag-terrorize? Di terorista lang, di ba? Kaya nga terrorize eh. Oh, tineterrorize nyo kasi mga terorista kayo. Tama ba ako, mga boss? Tuloy natin. Vice President said she is happy the House hearing on her office's confidential expenses is finally over. And regarding the non-existent records of the numerous confidential funds recipients, the Vice President said she has no idea about it. Dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operations bago magsalita ang mga tao with regard to mga documents about confidential funds. Kasi hindi ganyang kadali na magsabi ka lang na walang nag-exist na mga tao na ganito. Congressman Kanyo? Wala kayo alam. Dapat malaman nyo muna yung paano dumiskarte. Wala siyang alam. Doon sa mga sinasabing mga tao na hinahanap nyo na sila piatos, wala siyang alam doon. Wala daw siyang alam doon. Ha? Kayo talaga eh. Siya, baka kayo pa makakasuhan dito eh. Mga terorista pala kayo eh. Tineterrorize nyo sila eh. Ito pa isang sagot, ha. Napakaliit ng amount ang 150 million pesos ba? Oh, pakinggan natin siya. Ha? Kayo talaga eh. Quadcom kayo eh. Oh, makinig kayo. Amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Oh, narinig nyo? Napakaliit na halaga ng 150 million. Tapos akusahan nyo silang magnanakaw. Napakaliit na halaga eh. Napakaliit sa kanya yung 150 million, mga pre. Mag-deal-deal kayo ng asin. Tuloy mo, Sara. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Ginamit yun sa trabaho. Kita mo? 150 million lang eh. Sabihin nyo, ninakaw. Pakaliit. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Hindi kayo nakakaano. Samantalang siya, 612.5 million lang. Sasabihin ninyo, ninakaw. Wala kayong karapatan. Wala pang 1 billion yan. Diba, mga friend? Alam niya kung gaano kalaki nakawan sa gobyerno. Ilang ba?
ilan ba nadali kasi ng tatay mo, Sara? SD. Tsaka yun, bakit hindi nyo kinu-question yung ano niya, nung siya'y mayor? Walang nakapag-question. Mahigit 2 billion, 2.6 billion ba yun, yung confidential funds niya? Oh, bakit hindi nyo questionin yun? Si Pulong Duterte, 51 billion. 3 taon ang naging confidential fund yata niyan. Yan ang balita. Bakit hindi nyo kinu-question yun? Samantalang siya, 612.5 million lang. Hinahanap ninyo, kinukustyon ninyo, tineterrorize nyo siya. Juan de la Cruz, gumalaw ka na. Walang mangyayari dito, manimang. Tuloy. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun. Ano? Bakit 125 saka 500 lang yung sa Office of the Vice President? Ha? At saka sa OBP? Tsaka sa DepEd, ha? Kasi kinompute yun. Bakit maliit yun? Bakit ganun lang? Tuloy. Buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the... Narinig nyo? Yung 125 million daw, binigay daw sa kanya December na. At sa gobyerno, dapat, bago end of the year, kailangan ubusin nyo yan. Yun ang requirement sa gobyerno. Eh, talaga eh. Tuloy mo, Sara. of the year. So, ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So, bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. Oh, yun ang problema to sa 125. Hinihingi yata niya yun, August pa eh. Binigay nila ng December na eh. Kumbaga sa ano, kailangan ubusin nila yun eh. Kaya, inubos niya ng 11 days. Tuloy mo, Sara. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So, ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So, bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ginamit yun sa trabaho. Mama na. Narinig niyo yan? Ba't kayo question kayo dyan? Ha? 100 milyon pa lang yung ano na yan eh. Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Alam na alam ni Sara yan. Tagal kaya nila dyan sa gobyerno. Sa ilang panahon pa sila dyan sa Davao. Sa kanya lang, 460 million. Taon-taon. Confidential pa niya. O, diba? Puro 460. Oh. 4 na taon yun. Kaya kinikwenta, may 2.6 billion yata. Oo. Nung 6 na taon, yun, nung mayor siya. Tapos ngayon, 612.5 million lang. Ni-question nyo siya. Mahimik kayo. Tineterrorize nyo siya. At hindi ho siya pumunta sa MBI na naman. Hindi siya. No show. MBI. Wala yan. Sampa kayong kaso. Ganun lang yan. No, mga boss. Tindi nito, no? Sa totoo lang, napakatindi ho nito. Wala hong ganitong naging vice president ang Pilipinas. At wala rin ganyan naging presidente ang Pilipinas. Wala. Sila lang, Duterte lang. Talagang breaking the record. Puta. Numura lang yung presidente. Diyos ko.
Kaya siya nagwawala eh. Ang milyon lang binibigay mo, dapat bilyon-bilyon. O ngayon, humihingi siya ng 2 billion, humihingi niyang budget, tapos di niyo binigay. Gagalit ha. Tapos bibigyan niyo siya ng 733 million lang. Kaya sa Senado, diba? Wala yun, di pwede yun. Mali, naapi niyo siya, ginigipit niyo siya. Ginigipit niyo siya. Tangay na yun. Sa dami ho ng pera nito, Duterte, talagang, may balita magkakaroon daw ho yata ng kudita sa Senado at planong palitan si Chis Escudero at ang ipapalit sino ba ipapalit? Si Villar, Cynthia Villar ang ipapalit at ayon sa balita 12 senador na ang medyo ayos na. Numbers game ho yan di ba mga friend? Oo, kinukudita para nangyari kay Subiri, di ba? Oo, nakudita siya, di ba? Pero yun nga, sinasabi, hindi kakayanin dahil kumbaga sa si Chis Escudero, Marcos yan. Pero 12 na. May Marcos nga si Chis Escudero, paano yung Amy Marcos? Nakalista yata doon sa kasama sa 12. 12. Si Bato, si Bongo, si Kimo, Villar, Amy Marcos, diba? Marami, 12, nakalimutan ko na. Anyway, hindi sila umaasa na matutuloy yan. Kasi nga, hindi raw papayagan ng Malacanang. Ganun. Alam nyo, sa mga dami ng pera ng mga Duterte, wala akong imposible. Bilyon-bilyon nga ho Sinabi na nga ni Sara. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Di lang niya sinabi na bilyon-bilyon ang nanakaw nila. No, pero tignan nyo nga yung sa Davao. Kay Sara Duterte, may 2 bilyon. Kay Pulong Duterte, 51 bilyon. 2 anak pa lang yun. Paano pa yung kay Baste? Paano pa yung panahon ng tatay niya na naging Pangulo, 6 na taon, Kung ikaw isang senador, kakampi ka lang sa kudita para maupo si Cynthia Villar. Cynthia Villar, bilyonaryo din si Cynthia Villar. Kung sabihin mo, libre na si Bato, libre na si Bongo, libre na si Kimo, di ilan na lang ang kailangan mo. Sino pa libre? Para makabuo ka ng 13. 10 na lang kailangan mo. Baka libre pa rin si Amy. Siyam na lang para makudita si Chis Escudero, di ba mga friend? Dignidad. Eto ngayon sa harap mo. Ano ba bank account mo? Handa mo. Ito sa atin, katang isip. Senador, boboto ka ba? Dito, sasama ka ba sa kudita namin sa Senado? 1 bilyon ka. Kung siya man kailangan, 9 na bilyon lang yan. Napakaliit niyan. Sa perang nasa pasap na itong mga Duterte nung nakaupo yung tatay nila. Malaking-malaki na yun, baka tagpa 500 million lang, mawala na yung, 1 bilyon na, kamo na. Ang importante sa kanila, nasa pwesto sila, Ang daling manguhay. Kagaya yan nga, tignan mo, sandali lang. 125 million. Acosta, withdraw mo. Pag tawag. La Chica. Tawag mo sila, Chica. Andito na. Kukunin na. Paharda. 37.5 million. Withdraw mo. Nolasco, kunin mo na doon. Tapos, kaliit-liit.
na halaga 612.5 million lang. Pinapakialaman nyo na sila, tineterrorize nyo sila, bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno. Diba? Nakakaluha puta. Kaya sabi ni Bato, bakit si Sara Duterte lang ang sinisingle out nyo? Di lahat saya sa atin yun. May katukwiran naman din si Bato, di ba? Naapin nyo si Sara Duterte, nag-iisa na nga Tangin yan. Ay nako, bongbong. Ang pera talaga ng mga boss, no? Bakit nga hindi? Maski yung mga korte, kayang bayaran ng pera yung mga judge, di ba? Ombudsman, tingnan mo yung ombudsman, Magaling ang Duterte. Alam nila kung sino susupal pala ng kwarta Yung mga matataas, tama sa military, ang mga karamihan nasupal pala ng pera, mga general, kernel. Yan ang mga Kaya nga, kumbaga sa sindikato ang tibay nito. Luma nito si El Chapo, luma. Yung drug lord na yung El Chapo, luma. Si El Chapo, nag-aano pa sa gobyerno. Ito sila yung gobyerno mismo Sabi nga ni Trillanes, di ba? Wala talaga. Mga friend. Manood kay Christian Isguera, putik. Wala kang puntahan Sinabi na ni Sara Duterte, bakit kayo magnanakaw? Ang liit-liit na halaga niyan. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Kaya ibig sabihin small time lang yan Kinikisyon nyo kami, tineterrorize nyo kami. Aking puso. Talang bilyon-bilyon yung ninakaw. Ba't yung tatay nyo, ba't tatay ko, hindi nyo questionin? Ba't ako kinikisyon nyo? Liit-liit pa yan. Ganun pag kinistyon naman yung tatay niya, kaya nga confidential yan Kaya huwag kayo magtatanong dyan, confidential nga yan tahimik na sila pag sinabi ni Duterte yun, di ba? Pinapapirma na waiver si Duterte sa bangka. Pati yata AMLAC, nailak Grabe talaga mga friend. Wala tayong magawa, tayo nakikinig lang. Basta yun, nangantayin na lang natin kung anong mangyayari dito sa impeachment na to. Pero ako, doon sa mga sinasabing makudita sa Senado, hindi ho yan imposible. Hindi ho yan imposible. Laking pera niyan. Tsaka yun na nga. Pwedeng yan hindi makakuha yung kudita sa kalsada Hindi yung kudita sa Senado ang kukunin ko. Tagal-tagal na namin nagkukudita sa kalsada, wala nangyayari. Dito sa Senado, ilan lang kayo lalagyan ko? Ano lang pa naman sa kanila, ipamigay nila yung 9 bilyon, 10 bilyon. Wala yun. Wala yun talaga, sa totoo lang. Yung kay Pulong Duterte, tayo 51 bilyon. Tapos yung Davao makita mo naman binabaha rin. Wala. Ay! Ulo. Sige na, tayo magkulab na. Wala, magkakanyari dyan. Stay na lang. Tayo natin kung may mangyayari nga dito kay Sara Duterte. Yun na nga. Yung dalawang kernel, mukhang okay na yun. Hindi na matatanong yun. Ang laking bagay nun kung yun ang tatanong Pero sabi nga ni Joel Chua, ayaw na namin makaistorbo. May internal investigation na pala yung Armed Forces of the Philippines. Makasagabal daw sila. Puta. Nakapanlambot, no, mga friend? Wala tayo magagawa. MBI wala. MBI. Yun nga, Kongreso, di sinisipot.
MBI. Wala yan. Along ko to. Ganun lang talaga yan. Tayo lang natin. Kung ano nga ano nga itong gobyerno ni Marcos, kung ano magagawa niya ito. Sa Duterte. Ha? Lord, dasal na lang, mga friend. Wala. Sige, magkulag na po tayo. Lungkot. Shout out S. Makise. Good afternoon, Sir Roque. Tama ang gut ko diyan kay Kong Joel Chua. Sayang, kumakandidato pa naman siya sa district niya sa Maynila. Anong nangyari na sa paninindigan mo, Kong? Tama ang sabi ni Rep. Franz Castro. Ramdam mo talaga ang insight ni Franz Castro. Anyway, let's hope na may magandang result ang group ni Representative Castro. God bless po, Sir Roque. God bless, S. Makise. Rodelia Alpilor, shout out ha. Naiinis ako, Sir Rox. Ang gulo nila. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Ria Manampan, shout out. All Kernel La Chica. Nasa ano na siya? Court martial ba yun? Maganda yun kung imbestigahan nga siya ng AFP. Parang kagaya rin ng Quadcom, naka-televise din. Kung paano tanungin, ano yung sasagot nila, chika, sa mga investigasyon, ha? Pero kung doon lang sila sa, Reynaldo Gonzalez, shoutout, who? AFP, mag-iimbestiga, tell it to the Marines. Si Sara din naman, ang utak ng lahat, anong maiiba doon? Barilan ba kaso ni Sara? Patay tayo dyan. Awayan na. Ay, nako. Para din palang disbursement officer itong mga kongresista. Basta pinasa. Ala ng pananagutan. Ayun. Carlito Canilang, welcome to the club. Bitin na bitin taong bayan na nakasubaybay. Parang nasayang lang perang ginastos ng pagdinig na yan. Kakadismaya po. Kung kailan yung pinaka iniintay ng madla, yung dalawa, kalat ni shout out, kalat ni Baya. Marilu Castro, shout out na ka. Sabi ni kalat ni, good evening Kasani, banat lang sa Kasani, huwag kang umatras. God bless your family. God bless kalat ni Ria Manampan. Hindi rin tayo mananalo sa Ombudsman Sir Rox kasi yung head nila, si Samuel Martinez, ay appointed yun ni Digong, kaya kampiyon kay Sara Mau. Wala tayong magagawa dyan, friend. George Vargas, shout out. Salapi at kapangyarihan ang pinag-aawayan mismo. Kumbaga sa ito daming nakuha ang pera pagkatapos hinahabol nyo. Ganun parang ganun sitwasyon di ba? Sino mahabol? Hindi na kaya habol. Ba? Ano yun? Inaabangan natin malamang yan na mangyari yan, yung sinasabing kudita sa Senado. Hindi makuha yung kudita sa kalsada sa Senado, kuha yan. Di ba? Ted, shout out Ted. Wala nang pag-asa ang ating paghabol sa mga kawatang pinuno ng bayan. Sila nagkukutsabahan. Bakit nga ba pinutol ang investigasyon kay Sarang Andarambong at ipinasa sa AFP? Kaduda-duda ka, Roque. Sama lang ng lobang inabot natin sa mga aktor na politikong ito. Pinaglalaruan lang tayo at wala tayong magawa. Nakakasawa na talaga. Mismo, Ted. June 1392, shout out. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Nakakasawa na. At nakakapagod na. Nakakapagod ng magkwento, Karox. Walang mangyayari dyan. Halatang halata na may makapangyarihang tao na pinapatigil ang mga kongresista. Ted, shout out Ted. May mga bobong reporter kasi, akala nila pinag-aaksayahan pa natin ng panahon ang mga sinasabi ni Bato. Hoy, mga reporter na ingot, nagsasayang lang kayo ng inyong laway sa pagbabalita
at pagsusulat tungkol kay Bato. Nakasara na ang aming tainga at mata tungkol sa mga sinasabi ni Bato. Walang kwenta. Sa mga reporter tuntua sila yung si Bato. Ewan ko. Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw ng Martes, 1:41 AM, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ay nako, Karox. Maraming politiko. Ang kaliwat kanan, ewan. Malaki ang takot o hindi sila para sa bayan. Kung hindi para sa mga dutae. Bahala ng Panginoon Diyos sa kanila. Maliwanag pa sa sikat ng araw na puro nakaw at hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng bayan. That's it. Yun nga problema, kini-question nyo ako, wala pang 1 billion yan, sabi ni Sarah, parang gano'n, di ba? Para 600 million mahigit lang, kini-question nyo ako. Parang gano'n yun, wala kayong konsensya, Quadcom. Talang ang dami dyan, billion-billion na nakawan di kayo nangungusyon. Ang buhay yan, no? Yodario Gumban, shout out. Tama si Castro, hindi dapat pagtiwalaan ng mga sinatong at congressman, maging AFP, PDI, MBI, DOJ, West, COA, kinasabwat para maluwag nilang magnakaw at gumasto sa kawalangyaan at magnakaw, kumastigo sa kawalangyaan nila noon. Wagas at patayan na kawan, nasaan sila? Makamamayan daw. Ngayon lang sila nagsasalita, pakitang gilas. Dahil wala na sa pwesto ang demonyo, pero iba dyan, namamangka sa 2 ilog. Siguro totoo yan. Jokiano, shout out ha. Dapat isama din yung 2 security officer at managot si Pusit. Siya ang utak ng lahat ng ito. Sino pa ba? Kaya nga yun nga sabi ni Pusit. Ako na lang. Huwag nyo nang terrorizing yung mga iba ko. 612.5 million lang yan, mga bugok. Talang yung iba, billion-billion na ninanakaw. Ako, kinukusyon nyo ko. Wala kayong konsensya. Kung kulang na lang, ganun ba't ako nakikita nyo? Billion-billion na nakawan sa gobyerno. Ang dami na ang inang buhay ito. Kawawa si Juan de la Cruz. Apolinario Tolentino, shoutout. Kung malinaw na kiling ni Kong Joel Chua sa BP, dapat tanggalin siya sa Committee on Good Government and Public Accountability para hindi siya dapat makialam sa impeachment. Ang problema po, Tres, dapat yan, isang araw lang, tapos na yung 105 na signature yung mga congressman. Diretso na sa Senado. Di ba? Yun ang gusto mangyari ni yan sinasabi ni Attorney Romeo Macalintal, diba? Attorney Mac. Victor Mersa, welcome to the club. Doon nalungkot ang sambayanan sa sagot ni Chua. Talagang nakakalungkot. Chupisa Bunao, shout out. Grabe, dinaig pa ang money height sa ginawa ng kampo ni Sara. Kalat ni ulit Paulit-ulit na lang, lahat ng naririnig at nakikita ay pawang sarswela at drama lamang. Walang kwenta ang mga sarswelang hearing ng Tuwadcom na yan. Putik, mukhang ganda nga, diretso-diretso Pagdating do sa dulo na, patapos na, biglang kumambyo, balik Puto, parang ganon, di ba? Chupista boy na, Tia Deli, kumusta na at bakit di nagpaparamdam? Man lang, miss ko na ang mga talata mo, sabi ni Chupista. Shout out, Tia Deli. Friends, Sherwin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo, mga boss. May nakakamiss na sa'yo, Tia Deli. Isa na ako. Friend Amy Bingson, Dolor Gracia, shout out Anak Irene Cortel, shout out. Tay, baka naman naambunan yung AFP dyan. Kaya inarbor nila, baka may nakiusap kay Chua na sila na lang ang mag-iimbestiga, kaya biglang ipinasa na ang investigasyon sa AFP. Kamagulo, Irene. Nabubuko. Alberto Laer, shout out. Aroke,
Sa lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan, si Sara Duterte Carpio lang yata ang may kalayaang magnakaw. Ano bang mayroon si Sara Duterte? Takot ba ang mga congressman kay Sara Duterte Carpio, Karoke? Ano pa ba sa tingin natin, Alberto? Ah, kayo ba, ano ba gusto nyo? Pera o bala? Lorna Bele, shout out. Si Roque, nagkalagayan na naman ang mga corrupt government official kaya i-wrap up na hearing about CF maski how siya pa nangyari sa investigasyon. Diyan ginagastos ng mga Dutertaning ang mga bilyones na ninakaw nila from taxpayers' money. Parusahan nawa ng kapwa nila demonyo ang mga Dutertaning and cohorts. Ito nga, di ba sino ba yung binigyan si Mercado? 50,000. Buwan-buwan, nakalagay sa sobre. Tapos isa, 25,000 buwan-buwan. Mga sobre-sobre. Di ba? Balato sa inyo yan. Okay, huwag kayong kukwestiyon. David Allen Mendoza, shout out. Delikado pa ngayon ang buhay ng mga yun. Yung mga nagsisisalita dyan. Delikado sila dyan. Mga persilapid kayo dyan Ay Lord, proteksyonan niyo po kami. David Allen Mendoza, good afternoon po, Karoks. Tumalima lang po sila sa utos ni BBM at baka natakot sa gagawing rally ng INC. Pero nga po, paano na yung dalawang CQ ni Sara Mau? Ganun na lang ba? Ganun na lang yun. Hindi na alamin kung nasa napunta 125 million. Hindi 125 million yan, David. 500 million yan. 4 na beses yan na 125 million winidraw ni Acosta. Pinasa kay Pucha, nakalimutan ko na naman. Dapat po talaga ipatawag yung dalawang sikyo ni Sara Mau, sila Chika at saka si Nolasco para malaman kung sino talaga ang nakinabang doon sa pondo. Alam na nila yan. Alam naman na nila yan. Itong mga investigasyon na to, alam na nila yung sagot Hindi naman sila tanga para maging kongresista. Luzon Tang, shout out. Tagubay style investigation, sabi niya. David Uledo, dapat po, Karoke, ay magrally na ang mga taong bayan laban sa pagpatigil ng investigasyon ng Tuwadcom. Puro lang pala kayo grandstanding, parang karera ng kabayo na banderang kapos. Nangunguna sa umpisa ng karera nung malapit na sa finish line, kinapos ng hininga yung kabayo o nadapa. Kaya natalo. Nakakatawa talaga ang mga opisyalis natin sa gobyerno, parang mga clown sa circus na mahilig magpatawa. Totoo yan, David. Yan. Wala silang pera na boy. Lorna Beles, Hindi may Princess Bratinella po yun Sara Jim Potpot dahil sa laki ng mga ninakaw nilang pera from taxpayers' money na pinagsusuhol ng mga Dutertaning sa mga government official na mahawak ng kanilang mga kaso. Kaya wag nang tatanga-tanga sa mga darating na eleksyon, mga butante. Big no sa mga pakawalang politician ng mga Dutertaning. Wala yan, Lorna. Pera katapat niyan. Bukod sa tanga na, may pera pa, ano ka pa? Saan ka pa, di ba? Kaya kung minsan, masarap ba maging tanga? Tanginang yan. Wala nang prinsipyo. Putang inang yan. Di baling nagtatanga-tanga, magtanga ka na, may pera ka pa, di ba? Tignan mo si Harry Roque. Dati matalino yan di ba? Nung naging tanga siya, doon siya nagkakwarta. Di ba? Yun yan, tatago siya. Lorna Bele, shout out. May pakialam ako. May pakiramdam ako, Sir Roque, na magpapakawala ng napakalaking pera mga Dutertaning para magiging nila ang mga darating na eleksyon. Maging kanilang darating katulad ng ginawa nila kay Fentanyl 2022 election. Pag nangyari naman ang dayaan na yan, maraming mamamatay na Pilipino sa gutom. Huwag naman po sana. Good Lord Jesus Christ. Tama ka dyan. Para sa akin, Lorna. Ang daming pera. Tsaka yun nga si BBM, lakas ng loob, kung saan pumupunta. Isaac Page, shout out. Karoks, pakiramdam ko sa Quadcom ay parang nagsindi ka ng Goodbye Philippines tapos Watusi ang pumutok.
Aaron Cross, shout out. I told you my Chinese blood like this Chua guy is fake. Ayan. Librado Ludovico ulit oh. Kengkoy ka Chua didi shit. Ang dating mo pwe. Uli pera ng bayan ang ninakaw dito. Ano hay nako ICC na lang talaga ang kailangan Kongreso at Senatong. Putik na mga yan. Leching hindi ropot. Maita ulo ni Librado. Michael Edwin, shout out Johnny Bigud oh. Gandang gabi ka, okay? Sa tingin ko, yung ibang confidential fund ay ginamit ni Sara pambayad sa iba't ibang uri ng batas sa Pilipinas. Mismo. Para manatili ang mga Duterte sa pwesto. Isa na dito ang mga kapulisan at sundalo para may proteksyon. Yun nga. Mismo yun talaga yun eh. Serapin Divina, shout out. Pera-pera lang yan, Sir Roque. Mamaya tahimik na rin si Castro. Pera is evil. Bayaran or may niluluto. Palagi ko, mali ka dyan, Serapin. Hindi natahimik yung Castro. Panahon panidigong yan eh. Oo. Kaya lang wala siyang magawa. Oo. Parang si ano rin yan eh, sila Trillanes. Oo. Mahal nila bayan, totoo. Oo. Sherry Jaser, shout out. Naku, delikado yan. Baka walang mangyari dyan, Karox. Sarili nilang kabaro, ibibistigahan nila. Malabo yan. Kabuisit lang, makinig sa mga yan, Karox. Si Atty. Enzo, inis na inis din lahat tayo. Hanga ako dito kay Kong Castro. Talagang pinaglalaban niya ang karapat-dapat. Mabuhay ka, Congressman Castro. Normando Reyes, shout out. Ang hirap, Karox. Ang hirap, Karox, ipagtanggol natin ang mga mahihirap. Pero sila, ang malaking dahilan kaya nailalagay sa pwesto ang mga korap na politiko tulad ng mga Duterte. Konting barya lang, doon na sila. At sa huli, nagiging blind followers pa. At dahil sa kanila, nadadamay ang mga matitinong Pinoy. Totoo ka, Normando Reyes, totoo ka. Eh, walang magagawa eh. Ha? Normando Reyes ulit to. Tapos pinalalabas pa ng mga DDS ng mga MPA daw ang mga nangmamayagpag sa gobyerno ni BBM. Diyan si Franz Castro, Manuel Ontiveros, mga MPA daw sila. Ang sinisigundahan ng si Undersecretary Malaya. At sinisigundahan ng si Undersecretary Malaya ang political mileage lang daw ang ginagawa nila. Ang ina mo yan. Ricardo Hernandez, shout out ha. Welcome to the club, Ricardo ha. Duwag ka kasi, Chihuahua ka kasi pinagastos nyo lang ang gobyerno pagkatapos hindiin kaagad ang investigasyon. Ano ka, hilo? Chuchuwang duwag. Kapal din eh, no? Daming nag-i-himagana sa kanya ngayon. Nag-interview sa kanya tungkol sa ginawa niya. Interview niyo ako. Erlinda Aquino, kuya, ang daming naghihirap na Pilipino. Kung walang yain ng ating pera, ganun-ganun na lang. Hindi kasi napaparusahan ang mga nagnanakaw sa kaban ng pera. Parusa. Honorable. Basta nagnakaw ka sa gobyerno, honorable ang tawag sa'yo. At ikaw ay hindi pwedeng i-contempt dahil parliamentary courtesy. Putangin na kayo. Erlinda Aquino ulit. Kuya, kung tutuusin, hindi na dapat sila pilitin pang pumirma para sa impeachment kasi sila ang nakakakita ng katotohanan sa investigation. Yun nga sinasabi ko, Erlinda. Dapat magkusa na sila na para sila ang manggigil dahil mga kasama nila ang nag-imbestiga sa Kongreso. Kung yung 105 lang na sinasabi, isang araw lang yun, tapos yun eh. Oh. Diba? Eh baka nag-aantay pa. 200 milyon ka, bipirma ka pa ba? Dami yun, 200 milyon po. Hindi ko bipirma. Eh sa ayaw kong pumirma eh. O kaya abstain. Ganon din sa Kongreso, sa Senado, di ba? Ang ina niya. Erlinda Aquino, kuya, ang tinutukoy ko ay ang kongresista na hindi na dapat sila pilitin para Totoo.
Erlinda Aquino ulit, oh. Kuya, kung may pera lang ako, masarap lumaya sa Pilipinas. Nakakawalang gana na dito sa ating bansa. Parehas tayo ko naman, oh. Kung may nakapasok na tanga, oh. Hindi ka mababasa, bugok. Jane Labay na, shout out my friend. Boyong Kong Balong, Ay, nako. Mission accomplished, mga friend. Lapit na talaga ako magpalit ng content. Kaya maganda. Wala na to. Tsaka yun, ICC, yung mangyayari, kung kaya ipadakip to si... Ang daming pera kasi ng Duterte. Napakalaking ano talaga. Kumbaga sa ano, sunog, hindi mo na mapatay-patay. Eh, ito naman papatay. Ewan ko dito kay Bongbong. Malamang sa alamang yan, ha? Hindi ako nagbibiro. Baka si... Ento? Si Chis Escudero, delikado kay Cynthia Villar. Magandang hapon po, mga boss. Dasal. Wala na ako tayong magagawa kundi magdasal na magdasal. Nanawa, ma-dispatch yan ni Marcos, yung Duterte. Sa laki ng pera. Lord. Entertainment muna tayo, mga friend, ha? Impeach pa ka mo? O ito. Galing naman ng BP natin. Kalati, bata mo. Galing, Sayaw-sayaw. Tan. Tama. Yan ang mga kumakalat ngayon sa mga TikTok. Oo, kumakalat ni kay. Ha? Sige po. Tingnan natin kung makakapag-vlog pa tayo mamayang gabing isa. Tandaan eh. No? Magandang hapon po, mga boss. God bless.